Alam niyo ba, bago ako umalis sa Pilipinas, gusto ko mag-dumpster. Ayan na, pakita ko sa inyo. Ano ba? Ay, susi. Ayan na, pakita ko sa inyo. Ayan. Yun, oh, ayun. Gusto ko sana buksan itong mga yung mga basura. Kasi nakakaya. Buksan natin. Oh, ayun. Ay, wow, tinapay yun. Ang dami, oh. Di ba? Hey, what's up mga katropa? This is Gerald Binuya and welcome back to my channel, and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga katropa, may nagtanong po kasi sa akin mga katropa kung mahirap ba ang trabaho sa abroad. Medyo maliw, maaraw kasi mga katropa, kaya medyo malabo. Prasan ko muna. Yan, okay na sige. Ayun, yun, may nagtanong po kasi sa akin mga katropa kung mahirap ba ang trabaho dito sa abroad. Una-una mga tropa, wala naman pong madaling trabaho, walang madali. Lahat po ng trabaho may kanya-kanyang hirap, okay? Pero syempre mga tropa, hindi natin pwedeng i-compare yung trabaho sa construction sa office, di ba? Hindi natin pwedeng kumpara ang trabaho sa office sa mga factory workers, di ba? Kasi may kanya-kanyang pagod o hirap mga ganun, di ba? Sa construction, pag mainit, nagbubuhat ka na mabigat, di ba? Pagod talaga. Pero walang trabahong madali. Walang trabahong madali mga tropa. Tapos, ito. Syempre, di ba? Lahat ng trabaho may kanya-kanyang hirap. Tapos, magtatrabaho ka pa abroad, di ba? As OFW. Gaano kahirap 'yun, di ba? Yung malayo ka sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa mga parents, ganyan. Tapos mamumuhay ka na mag-isa. Oh, gaano kahirap, di ba? Doble. 'Yun. Yun naman sabi ko mga tropa. Mahirap po talaga ang magtrabaho abroad o bilang OFW. Mahirap talaga. Na ito pala mga tropa, na pag-decide ko na maglakad-lakad. Yan. Mag-jogging sana ako. Kaso pumayat na ako eh. Oh, lagi ng pinayat ko. Ang trabaho ko naman mga tropa hindi naman talaga sagaran sa oras. Hindi naman. Siguro pumayat ako dahil medyo naglesen yung pagkain, tapos medyo natagdag, tapos siyempre nanibago sa trabaho, di ba? Yun. Na-exercise kumbaga. Yun. Pero ayoko naman pumayat masyado, no? Hindi ko bagay. Yun. Ganito po talaga kahirap magtrabaho sa abroad. Yung iba naman tumataba. Siguro hiyang din. Ako talagang babawiin ko sa pagkain. Tsaka sa pahinga din. So kahapon wala akong overtime nung Sabado. Kaya nakapagpahinga ako na masyado. O masyado ako nakapagpahinga. Puro tulog ako. Ang ganda ng aso. Ganda ng aso niya. Ito mga tropa yung trend na to. Yan, yung Riles pala. Yan. Yan. Yung trend na dumadaan dyan, diadaanan lahat ng probinsya dito sa Canada. Hindi ko sure pero yun ang sabi ng mga matagal na dito. Dumadaan daw sa lahat ng probinsya. Kaso, syempre, mas mabilis po sa aeroplano. Yun. Tingnan nyo mga tropa, hindi adaanan ko. Yan. Diba? Pero safe. Ito mga tropa, continuation lang tayo dun sa kung gaano kahirap magtrabaho dito sa ibang bansa. Yung, syempre, di ba? Magkasakit ka, ikaw mag-isa. Di ba? May gamot. Alam mo ba yung dati nung sa Taiwan ako, hindi ko alam kung anong gamot. Ang alam ko lang, Joseph, Jessic, mga ganon. Di ba? Minsan tinatanong ko pinani ko, anong gamot sa ganito, ganyan, di ba? Yun. Tapos pag nagkasakit ka, na-experience ko, napapasok ako. Kahit may sakit. Yun. Ganun po kahirap. May lagnat ka, papasok ka. Hindi ka pwedeng matenga kasi pag natenga ka, sayang yung sahod. Diba? Sa isang araw. Tapos, yung malayo ka sa pamilya mo, sobrang hirap talaga. Wala kang magawa eh. Ang layo mo, paano ka uuwi, diba? Tsaka hindi eh. Diba? Uuwi ka, sayang. Diba? Nandito ka na eh. Bakit ka pa uuwi?
nandito ni pagkakataon. Tapos, ang hirap pa sa OFW, yung syempre mamaliitin ka ng mga ibang lahi. Syempre taga dito sila, ganyan. Pero dito naman sa amin, wala pa namang ganyan nangyayari, yung mamaliitin ka. Pero sa Japan, talagang maliit ang tingin sa'yo. Hindi naman lahat ha, pero halos kasi ganun kasi na-experience namin eh. Dayuhan kami, nangangamuhan kami, ganyan. Maliit po ang tingin nila. Dito naman sa amin, sa Quebec, Canada, wala pa akong experience na ganun. Nakikipag-usap, nangangalay ako. Nakikipag-usap naman sila. Mabait sila. Talaga pag overtime namin, ganyan, talaga nagpapasalamat kasi nga nagawa na maayos yung trabaho, ganyan. Mabait sila. Ewan ko lang hindi. Pero so far naman, okay naman yung experience ko dito. Mabait naman sila. Yan, dito naman tayo sa gawi dito kasi nangalay na yung kaliwa ko. Tapos mga tropa, syempre given na yun, magluluto ka ng sarili mo. Di ba? Magluluto ka ng pagkain sa sarili mo lang. May nakilala pa ako, nakasama, di siya marunong magluto sa Pilipinas. Pero, pagdating dito, natuto sila. Syempre may YouTube. Di ba? Ako din minsan nag-YouTube ako kasi hindi naman ako ganun kagaling magluto. Unlike sa iba, magagaling talaga. Yun. So pupunta ako sa metro. Wala akong magawa eh. Wala akong magawa. Gusto ko rin magpainit ng konti. Vitamin D. Tama, di ba? Yan. Pupunta lang ako sa metro. Tingin-tingin lang. Gusto ko lang maglakad-lakad din. Yan. Bango. Yan. Tapos mga tropa, yun nga, siyempre homesick, no? Homesick ka din. Sobrang hirap pag na-homesick ka. Iyak ka na lang, ganyan. Malungkot, wala kang magawa eh. Mag-isa ka lang eh. Ganun kahirap po talaga ang OFW. Yung gusto mong umuwi, di naman to Maynila eh. 2 hours lang sa probinsya ka na. Okay, nasa amin ka na, sa Nueva Ecija ka na. 2 hours lang. Dito kasi siyempre abroad to. Magastos. Pero mga tropa, sinasabi ko to, hindi dahil na gusto kong umuwi baka mamaya sabihin ng iba dyan umuwi ka na. Hindi naman ganun. Sabi ko lang yung mga hirap bilang OFW. Dito na tayo sa metro. Dumpster. Alam nyo ba, bago ako umalis sa Pilipinas, gusto ko mag-dumpster. Ayan pakita ko sa inyo. Ano ba? Ay, nakasusi. Ayan pakita ko sa inyo. Ayan. Yun. Walang laman, di ba? Tapos ito. Ganyan lang. Wala yung kay Inday Roning. Yung maraming groceries. Naka-jacket pa ako mga tropa kasi talagang malamig. Buti mga tropa dito sa Canada o sa Japan din, may washing machine kami. Pero dito mas madali dito kasi yung namin dito, yung dryer namin dito talagang dryer talaga. Susuotin mo na lang. Sa Japan naman, spin dry lang, magasampay ka pa. Sa Taiwan naman, magpapalaundry ka. Hakutin mo pa 'yung damit mo, di ba? Papunta doon sa laundry, ganyan, di ba? Gusto ko sana buksan itong mga yung mga basura kasi nakakaya. Buksan natin. Ay, tinapay yun, dami di ba? Yan. Ito. Ay, wala. Wala. Di ba? Yun nga mga tropa, yun pa yung isang hirap sa OFW na gusto mong umuwi o magbakasyon. Hindi basta-basta, Gusto mo lang magbakasyon, hindi yung mag-uwi ka na dahil nahirapan ka. Hindi ganon. Gusto mo lang umuwi kasi gusto mo lang magbakasyon. Pero hindi ganon kadali kasi nga mahal ang pamasahe. Diba? Yun po ang ibig kong sabihin Tapos mga tropa, pag ramdam mo, drain ka na, yung parang stress, depressed ka na, ayun, wala kang makakapitan kundi ang Diyos lang. Tapos, bibihira ka kasi makahanap ng mga
tao na pagkakatiwalaan mo. Pero meron ka magiging BFF, ganyan, best friend mo, ganyan, yung totoong kaibigan talaga. Meron naman, kaso ang hirap maghanap ng ganun. Lalong-lalo na mga tropa kapag sa abroad. Nahirap. Pero meron yan. Hindi mawawala yung totoong kaibigan na yan. Yung dadamayan kanya sa lahat ng bagay. Yun, meron ganun. Experience ko na yan. Hanggang ngayon mga kaibigan ko pa rin sila. Kaya mga tropa, hindi natin masisisi yung ibang mga OFW na Pilipino na pinipili po nila na mamuhay, na parang mapag-isa ganun. Mas gusto nila mapag-isa kaysa naman sa may kasama nga, pero di ba hindi naman totoo yung mga kasama. May mga ganun pong tao. Ito po mga tropa, no? Kung yung in-apply nyo po dito sa abroad, hindi nyo po linya, malaking adjustment po yun. Kasi, example, kung nagtatrabaho po kayo sa office, tapos nag-apply po kayo, at nakaalis kayo as factory worker, sinuwerte kayo, di ba? Malaking adjustment po yun mga tropa, kasi talagang yung office, ibang pagod. Siyempre, iba yung ginagamit mo doon para mapagod ka sa trabaho. Pero sa factory workers po kasi, gumagamit ka na ng utak, syempre, gagamit ka pa ng physical, mga ganyan. May buhatan pa yan, di ba? Kaya malaking adjustment po ang gagawin nyo kung nagtatrabaho po kayo dati sa office, tapos bigla po kayo magtatrabaho sa factory workers. Yung iba po, na-stress, nadidepress, kaya minsan, naisip nila na umuwi na lang. Ganun po. May mga nakikilala po akong ganyan dati sa Japan, Taiwan. Ayun po mga tropa yung mga nakikita kong mga hirap dito sa abroad. Marami pa yan, hindi ko lang na-mention yung iba. At ayun na nga mga tropa na yan yung mga halos na nararanasan po naming OFW. Yung iba mas masama pa, 'di ba? Sa ibang Middle East, 'di ba? Mas masama pa yung mas mahirap pa na experience sila kumpara po sa amin, 'di ba? 'Yun. Hindi ko na po ma-mention yung iba kasi nakita naman po natin sa balita, sa Middle East mahirap po talaga. 'Yun. At syempre mga tropa, always pray lang. Ganun lang gagawin. Kasi yung stress tsaka yung homesick, yung depression, wala ganun talaga Kaya pray lang lagi. Ayun mga tropa, syempre hindi ko naman tatapusin ang vlog na to nang hindi ko po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, it works, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!